Sino kayang lulupig sa kim na umiiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa salita ng Diyos. Mga minamahal, kayo ba ay nakakakita? Kayo ba ay nakakarinig? Kayo ba ay may sapat na pag-unawa? Kung gayon ay mas mapalad kayo kaysa sa mga alagad at mga kasamahan ni Kristo. Ngayon po mga kapatid ay pagnilayan at pakinggan natin ang mabuting balita sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niya, muling pagkabuhay. Kung ikaw ay isang Pilipino, malamang na ikaw ay nanunood ng telenovela sa telebisyon. Kung hindi man, ikaw ay nakikinig ng drama sa radyo. Hindi makakaila na napakarami sa ating mga kababayan ang nakakahiligan ang ganitong klase ng libangan. Bakit hindi? Nakakakonek ika nga tayo sa mga karakter, sa mga istoryang ating sinusundan. Nalulungkot tayo sa kanilang mga kalungkutan. Gayun din naman, tayo ay nagbubunyi at nagsasaya sa kanilang tagumpay. Mahalaga rin sa atin sa mga Pilipino na malaman at matunghayan kung ano ang wakas at kahihinatnan ng ating mga istoryang sinusundan. Ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, sinusundan natin na parang isang telenovela ang paglalakbay at buhay ni Jesus. Nalalaman ni Jesus na ang kanyang paglalakbay patungo sa Jerusalem ay hindi magiging madali para sa kanya, gayon din sa kanyang mga alagad. Alam ni Jesus na ito ay maaaring magbunga ng panghihinang ng loob sa bahagi ng kanyang mga alagad. Kaya naman kanyang ipinasulyap sa mga alagad ang taglay niyang kaluwalhatian. Nakita ng mga alagad na nagbagong anyo si Jesus, nagniningning sa kaputian ng kanyang kasuotan. Gayun din naman, nakita ng mga alagad na kausap ni Jesus si Moises at si Elias, na kung saan ang ibig sabihin ay si Jesus na nga ang matagal nang hinihintay ng mga Hudyo na Mesiyas.
Ngunit siya ay isang Mesiyas, isang tagapagligtas na magpapakasakit, maghihirap at ipapapatay. Hindi lamang nakita, kundi narinig pa ng mga alagad ang patunay ng Ama. Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Sa kabila ng mga nakamamanghang pangyayari na natunghayan at nasaksihan at nakita ng mga alagad, hindi naging sapat ang kanilang pag-unawa sa kanilang mga nakita. Hindi agad naunawaan ng mga alagad ang ibig ipakahulugan ng pagbabagong anyo ni Jesus, na sa kabila ng pasakit at paghihirap ay may nakahandang luwalhati. Sadyang magkatunggali ang kagustuhan ng Diyos at kagustuhan ng tao. Dito, nagiging bulag, bingi kung di man manhid ang tao sa kagustuhan at paanyaya ng Diyos sa isang mabuti at magandang ugnayan sa Kanya. Bakit? Mas higit pang pinaniniwalaan at pinakikinggan ng tao ang tinig ng komersyalismo at consumerismo na nagsasabing mga produktong gawa ng tao ang higit na makakatulong para maging makabuluhan ang buhay. Higit kailanman, ngayong Kwaresma na ayon ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Kung sino man ang gustong maging alagad ko, pasanin ang kanyang sariling krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, hindi na natin kailangan magpadanak pa ng dugo upang patunayan ang ating pagiging alagad. Maaari tayong magsimula sa mga simple at payak na bagay. Sobrang Facebook, Twitter, Instagram, at iba pang mga alalahanin sa buhay. Maaari nating bawasan ang mga ito ngayong panahon ng Kwaresma. Hinihingi ng ating simbahan bilang disiplina ngayong Kwaresma ang pag-aayuno, madalas na pananalangin at higit sa lahat, ang pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Mga kapatid, kung magagawa natin ang mga bagay na ito, ay makakasiguro tayo ng ating sariling pagbabagong anyo na nagsasalamin ng kaluwalhatian ng Diyos. Alam na natin ang susi sa kaluwalhatian ito, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa punto pong ito, mga kapatid, kayo ay inaanyayahan ko sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, ngayong panahon ng Kwaresma, ay hinihiling namin na ibigay ninyo sa amin ang sapat at kaukulang kaliwanagan at pag-unawa upang maisagawa namin ang iyong mga turo sa aming buhay. Amen. Mga kapatid, atin lang napagnilayan ang salita ng Diyos. Ako po si Reverendo Angelo Dizon, OFM, ng Kapatirang Franciscano dito sa Pilipinas, isang diakono na nakatalaga sa Saints Peter and Paul Parish, Kasambalangan, Cagayan, na muling nagpapaalala na huwag tayong maging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. Magbigay na di nang hihintay ng kapalit na kaginhawahan, maging buhay kumay ipagkakaloob upang sa piling mo'y mabuhay na walang hanggan, walang hanggan.